Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Okay, so ito naman ho, mga presidente, delikado sa mga mambabatas dahil po sa kwarta. Okay? So itong sample ko sa inyo, I'm sure alam nyo na rin ito eh. Ito ho yung nangyari na itong si Tito Soto, si Ping Lacson ay nakadiskubre ng kahayupan ng mga kapwa nila mambabatas noong pinag-uusapan nila ang 2019 budget. So this thing happened in 2018. Sino po ba ang House Speaker noong 2018? Bandang December yan, Gloria Arroyo po. Okay? Dahil si Pantaleon Alvarez nasilat sa pwesto. Tingnan nyo ha. Sabi rito, Senators hailed Duterte veto of 95.3 billion. Okay? Mas matindi nga ho ngayon ang nahuli ng Pangulo natin. 190 mahigit po billion pesos. Infra funds din ang nahuli ng Pangulo natin. Eto, sinabi ni Ping Lacson, master nyo na yung laman yan eh. Ang sabi niya rito, yung nangyari ngayon dito sa mga blanco-blanco ng BICAM report, parang naulit lang yung nangyari nung 2019 GAA na nag-veto si Duterte ng 95.3 billion. Pagkatapos daw po nitong matuklasan nila Soto, kasi inimbestigahan nila Soto, yung General Appropriations Bill, yung enrolled bill. Nakita nila na itong enrolled bill po may 95.3 billion na halaga na hindi po matatagpuan sa BICAM report. Okay? So yung BICAM report, akala ng mga kongresista siguro, ng mga senador na miyembro ng BICAM, re-reviewin yung BICAM report. Hindi nila akalain ang BICAM, yung enrolled bill, which is the GAB, ni-review nila Ping Lacson at saka nito ni Tito Soto nung 1998, noong 2018, ni-review nila. So natuklasan nila itong ganito kalaking halaga ng attempted corruption. Insertion yan, bawal yan. Pag bawal, corruption yan. Diba? So itong attempt nilang to, na-discover po yan. Ang maganda, pinakinggan sila ni dating Pangulong Duterte. Na-veto ito. Katulad ng ginawa ngayon ni PBBM. Etong budget na to, pinirmahan, yung national budget na yun, pinirmahan ni Duterte yan eh. Pero ito, na-veto niya. Ngayon, ang nangyari po, na-veto naman ni BBM yung in-insert nila na 193 billion pesos na in-insert sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno in the form of projects. Mga parang infra projects ang ginawa nila. So, veto yun ng ating Pangulo. Ang pagkakaiba lang po nila ngayon at noon, ngayon, wala ni isang senador o kongresista ang nag-care para i-review ito. Okay? Ngayon, isipin nyo ho kung nakalusot yung budget. Diba? Hindi na veto ni PBBM. Doon pa nga lang sa in-insert nila last year na ginamit sa AKAP, tsaka yung iba dun sa unprogrammed funds, dinudurog na ng mga kalaban ng presidente ng Pilipinas. Ang salarin yung mga mambabatas. Mabuti na nga lang nilagyan niya ng programa kasi bawal ang unprogrammed talaga. Naging pang-akap. Ngayon, nag-insert sila ng panibago. Yung akap na restore pero ang ginawa roon, tawag dito, maliwanag na programa na yung akap. So hindi na po ito insertion. Na-augment lang, nabuhay lang, tapos na-augment pa yung presyo. And then, yung kanilang bagong katarantaduhan na insertion, yun ang naharang ng ating Pangulo. Di ba? Dapat lang pong gawin ng Pangulo ng Pilipinas yan, lahat ng presidente, sapagkat delikado siya dyan. Kapag naaprubahan niya yan, nakana yung pera, yung mga kongresista po at mga senador, hindi po yan, mga immune yan sa impeachment. Hindi yan tinatabla ng impeachment yung mga yan. Hindi sila kabilang sa impeachable officials.
Ay, ang presidente, sila pa ang mag-i-impeach. Di ba? So, ganun ho kadelikado yan. Yung mga ginagawang yan ng mga mambabatas. So, yung sabi rito sa balita, the vetoed items include 75 billion insertions applied by congressmen covering public works projects, sabi ni Soto. Sumatotal, ang halaga ho ng na-veto nga is 95.3 billion ang naano nila. So, ito hong si Pantaleon Alvarez, kung tinignan ko to, 2016 to July 25, 2016 hanggang July 23, 2018 lang po si Alvarez. Ang pumalit sa kanya ay ito pong si Gloria Arroyo. Yan, July 23, 2018. Ito yung magsusona si Duterte naudlot ng 2 oras dahil po sa kagagawan ni Sara. 'Di ba? Pinatanggal niya si Alvarez dahil nagbiro si Alvarez na magkaibigan nga kami. Siya nga ang presidente pero kaya ko siyang i-impeach. Aba, si Sara inaway na siya. And then trinabaho na. Ayun, laglag si Alvarez dahil kay Sara. Kaya lang, naapektuhan yung sona ng tatay niya. Na-delay ng 2 oras. So, nagsoda si Digong noong 2018, si Alvarez ang nasa podium kasama ni Soto. Pagkatapos ng sona, baba na si Alvarez. So, pumalit sa kanya, ito hong si Gloria Arroyo. Okay, so yung 95 na yan, dun yan. Grabe, no? Hindi man lamang ang hina rin ng leadership nito ni Gloria. Dapat nasilip niya yan, na-review niya yan. Okay? So, ganyan ho kadelikado yung mga ating Pangulo dyan ho sa galawan ng mga mambabatas. Hindi po dapat pakampante ang sino mang presidente na na kasama niya yung mga kongresista, kaalyado, hindi ho. Yung mga yan, hindi mo alam, kinampihan ka lang, sinamahan ka, kasi may hidden agenda na at the end of the day, ikaw lang ang matatanggal sa pwesto. Di ba?